yan. Of course, mayor ka naman, lawmaker naman sila. Magkakaroon ho ba ng pagkakataon na, Huwag silang lalabag sa batas. Boom. Da. is that a warning? Of course, Da. it's a fair warning to everyone. Tama. The people of Manila deserves better. Tama. They wanted certainty. They wanted rules Tama. are put in order. Tama. And it's applicable to everyone. No abuse will be done by this congressman Boom. under my watch. Boom. No, not a single day. Da. Alright. Pag mali kayo, mali kayo. Da. Kung kinakailangan arrestuin ko sila, I'll make arrest. Ha? That is a promise. That's how because that is serious a you are. commitment. Tama no? Sa Quadcom, ang tatapang nyo. Akala nyo kung sino kayong umasta. Diba? May araw ka rin, Joel Chua. And I really like the toughness na pinapakita ngayon no, ni Yorme. Diba? And nararamdaman natin na poprotektahan niya talaga ang mga taga Manila, mga Manilenyo. Apaka-bless nyo sa lahat ng mga taga Manila. Yorme is back and napaka-bless nyo na mayor na ulit siya. Mararamdaman nyo na naman yung disiplina, yung malinis at may nagpoprotekta sa inyo dyan sa Manila. Mukhang napahiya si Joel Chua sa kanyang proklamasyon sa pagkapanalo Panoorin natin to mga lords. Yan Si Chua. Uwi na. Kayo, uy. Diba? Uwian na daw, sabi ng mga tao. Ang mukha. Diba? Walang may gusto sa'yo. Parang gusto na niyang lumubog sa lupa eh. Ang mukha. Uwian na. Yung mga sumigaw na uwian na nakakahiya. Chua-chua. Chihuahua. Nakakahiya. Nakakahiya. Chihuahua. Imagine. Parang iwan ko, nahiya ba siya? Nalungkot ikaw? My God. Nakakahiya. Diba? Buti na sa'yo, Chihuahua. Walang may proud. Walang may proud sa'yo. Mukha mo. Ba't di ka masaya? Ano ka ngayon, Chihuahua? Diba yung mukha niyo parang panis eh. Napahiya ka ba? Buti sa'yo. Ha? Ikaw ang Chihuahua ka? Konting lumamang lang yung kalaban mo. Pero next election, ewan ko lang. Tignan lang natin kung mananalo ka pa. Nasalba ka pa ng mga paayuda at pangmumudmud nyo eh. Hindi naman nakapagpigil ang taong bayan na humanga sa pagbabalik ng bagong mayor ng Maynila na si Mayor Isko Moreno at magbigay ng kanilang komento at hinaing kaugnay sa usaping ito. At ayon pa sa kanila, Yorme has got balls. Kaya this time, tumutulay sa alambre si Chua. One wrong move, tiyak yari ka kay Yorme. At sa mga totoong mga batang Maynila, huwag silang lalabag sa batas. Tapos yung mata ni Yorme, putik tumayo talagang balahibo ko. Napakataling, talagang hihiwain yung kaluluwa mo. I salute you, Yorme. Big congrats, Yorme. Astig kaya die hard kami kay Yorme Isko Moreno. Bumalik na si Yorme sa Maynila. Yes, dumumi ang Maynila nung wala si Yorme. He was a very good public servant. Nag-aaral lang mabuti at nakamit niya ang tagumpay. I salute Mayor Isko Moreno. Magaling naman si Isko. Dapat sana sa kanya ay dapat muna siyang magtagal sa Maynila City at sagadin na niya ang paglinis sa korupsyon, drugs at criminality dyan. Kung magagawa mo po yan, 100% yan ang magiging legacy mo at taong bayan mismo ang magdadala sa kanya sa palasyo. Magaling talaga si Mayor Isko Moreno. Nung siya naging mayor, kita naman ng Maynila. Grabe, napakaganda ang luneta. Akala
alam mo nasa ibang bansa ka. Dahil yan kay Mayor Isko. Congratulations, Mayor Isko Moreno. Salute Yorme. Sana all na mayor ng city, walang prilebehiyo. Pantay-pantay at pag mali ay mali at pag tama, so suportahan. Mabuhay ka Yorme. Congratulations. End quote. Sa tingin ko, itong impeachment ni VP Sara Duterte, goodbye na. Hindi, goodbye na po. Kasi nga dito mo makikita yung sinasabi nilang strategy ko, no? Na it really, malabo po mga kababayan. Bakit? Ito panoorin po natin ito. At tayo po magkomento sa sinabi nitong mga na to. Medyo lumilinaw na kung sino-sino mga posibleng maging By the way, yung, although hindi naman nagbago kasi nga pre-program na. Ito pong komento nila dito ay 2 days ago pa. Pero kasi yun yung numero, sabihin yung number of votes, okay? bagong senador o yung nagbabalik na senador. Kabilang dyan ang dagdag na Tulfo, dagdag na Cayetano at posibleng dagdag na Villar o kapalit lang nung palabas na Villar. Himayin natin ang mga posibleng dynamic ng susunod na Senado bukod kay Ms. Malu Tequia. Kasama pa rin natin si Ma'am Malu. Makakasama rin natin ngayon ang Director ng Center for Local and Regional Governance at Assistant Professor ng University of the Philippines National College of Public Administration and Governance, NCPAG, Dr. Reginald Ugadan. Good morning, sir. Good morning. Thank you for staying with us. Go ahead, sir. Ito po ang ating matrix. Ang tanong kasi kung sino ang pupunta saan. Again, we're talking about possibilities. In politics, nothing is ever set in stone. So these are possibilities given maybe their political history, their past alliances, their present alliances, and their potentially future alliances. Ito po yung ating tropa ng mga holdover senators. Ito yung mga mukhang pasok so far with what, 70+% relative to vote in. So ito yung mga malamang napapasok. Ang tanong kasi, anong magiging political alignment sa Senado? Pero this is in the context, let's put it in the context of impeachment. Kasi it's the elephant in the room. Impeachment is going to come whether... At pagpasok nila, yun ang una nilang gagawin. Di ba? Pag-resume ng June ko nga eh. So dito natin ilalagay inyong pananaw na malamang will be for conviction because this is under the administration. Dito yung mga Fractal. against conviction. This is the middle ground. Parang kung hindi tayo sigurado kung saan, maring dito ilagay. Kaya pinag-uusapan na yung mga possible na winner kung saan sila pupunta at magde-decide. Pro-admin ba, ibig sabihin, i-impeach nila si VP Sara Duterte. Swing vote, yung gitna, ibig sabihin, hindi natin alam kasi, medyo gumigit na yan. Ibig sabihin, trapo style yan. De, biro lang. At yung nasa pinakakanan, ay yun po yung siguradong boboto na laban sa impeachment o laban sa administrasyon na ito. Bagong isip o maaaring namamangka sa dalawang ilong na hindi naman kakaiba sa politika. Who do you want to start with? Yung mga holdovers o yung mga... Simulan natin sa holdover senators. Oh, sige. Okay, ako muna. Siyempre si Senate President Chis Escudero. Matik yan. Hindi ko sa admin. Tama? Matik yan si Hart. Kasi siyempre gusto niyan power di ba? Bakit siya whether you like it or not, meron tayong tinatawag na pagka ikaw ay lulong. Sandali, linawin ko mga kababayan, lulong sa kapangyarihan. Lulong sa kapangyarihan, kayo naman ibig sabihin po niyan ay kahit ba sabihin natin independent ang Senado, pag ang presidente yung bumasbas at sinabing ako may hawak ng budget nyo, siyempre, kung gusto mo maging Senate President, dun ka. Pero mamaya may kwento dyan. Sa antay. Yes, tama. Dahil Sara Duterte, tama po ba? Hindi, at saka may shared sila yung sa tatay niya na na-impeach. Okay. Si Erap talaga. At saka si Erap, yung kanilang pamilya, medyo maka-BP Sara Duterte talaga yan. Ever since, di ba, kung matatandaan nyo, in-endorse din yan ni BP Sara Duterte noon. At although, ito'y close din sa pamilya Marcos, si Erap, pero tama yung sinabi ni Ma'am Tequia na merong may similarity what would happen to their father na na-impeach noon at dito po kay BP Sara Duterte na I think they understand what is itong mga pangyayari na ito. What about Cayetanos? Sa anti-admin. Anti-admin. Obvious naman yan. Nagsalita na nga yan di ba? Yan po ay, kasi yung iba dyan na mga anti-Cayetano, ayaw nilang tanggapin na kaalyado ni Pangulong Duterte yan. Yan ang tahimik lang yan pero kita nyo naman si Pangulong Duterte walang sinabing masama dyan pero kay Marcos sobra. Hindi kasi eto pasensya na yung mga nagsasabi lang at galit na galit kay Cayetano, yan lang naman yung mga nag Marcos noon Pero kung pag-uusapan si Duterte kung yan talaga Duterte. Okay.
Sir, ako gumagawa. Tatlo lang kailangan para ma-quit. Walo. At Hindi, dagdag. Dun sa yes, oo, sa yeah, akin yeah. napapasok na mukhang- Sige na, ang daming satsat eh. Ang lalabas dyan, baka hindi matuloy ang impeachment na yan. Yun. Oh, dalawain ko na kasi to seatmates to eh. Saan natin nilalagay yan? Doon. Sa antay yan. Aantay pa rin. Okay. Dahil ba natanggal si Senate President Mig Zubiri sa Well, panahon na... Katropa ni Migs ang Yes, tama. Ito, Yan, tama yan. Kasi 'di ba yung mga seat na sibak sa pagiging Senate President ni Migs, o kaalyado niya yan si JB. At si JB, alam ko in-endorse din ni VP Sara Duterte yan. at saka si Magaling Villanueva. Si Villanueva parang magsuswing for me eh. Hindi ko pa siya Ako sa masyadong, yes. Ako din, di ko rin na sure kung saan to si Villanueva. Minsan kasi yung tayo nito, hindi ko maintindihan eh. Saan natin siya What if ilalagay? we put him muna dito? Dito muna. Para lang Go meron ahead, tayong sir. flexibility. Go Sa ahead, si sir. Joel ito. Yes. Lagyan natin sa swing. At least may flexibility lang tayo. Na pwedeng pumana dito, pwedeng pumana dito. Ito, Controversy dito. clear. Yan. Yes, Kasi may sagutan tong dalawang Si antivirus, ay oo, tama yan. Sara at Senator. Obvious naman yan si antivirus. Traditionally, always in the swing. Meaning, ano ibig mo sabihin dyan, Ma'am Malu? Ay, bahala na kayong Madaling salita. Kung nasa ng kapangyarihan, nandun ang kabalimbingan. Kung nasa... Hindi kung nasa ng kapangyarihan, na andoon ang katapatan. Sino yun? Si ano yun eh? Si ano pangalan nun? Yung reporter dati. Ulitin nga natin. Nakalimutan ko yung pangalan nun. Sagutan tong dalawang tong diba? VP Sara at Senator Si Lisa. Lorenz swing. Yan, si Loren de Garda. Yan. Traditionally, always in the swing. Meaning, ano ibig mo sabihin dyan, Ma'am Malu? Ay, bahala na kayong Ito yeah, malinaw ay, to. talaga doon. Malinaw ang Senator Robin Padilla na makasara. Tama ba? Yes. Ito, Ano yan? dito. Clear. Sa admin. Oo. Sa admin. Bakit? Kasi nanalo siya under the admin, tapos, Gusto niyan matalo. Ma-impeach na si VP Sara Duterte para may chances ang maging presidente. Yan ang katotohanan kay Rapi Tulfo. Hindi ko naman binabanatan na may meron siyang hidden agenda, pero parang gano'n na nga. Joke lang. Naku, magagalit yung mga sasabihin nila, akala ko ba Tulfonatics ka? Bahala kayo sa buhay nyo. Hindi, this is just about the truth. Alam naman natin na tatlo yung parang napapangalan ng tatakbong presidente, VP Sara, Romualdez at si Tulfo. Siyempre, kung ikaw, politically, hindi ibig sabihin masama ka ha, hindi na ibig sabihin, kung politically po ay meron ka talagang pangarap, siyempre gusto mong eliminate lahat ng kalaban. Sino ba namang lalaban na gusto niya, yung kalaban niya may laban? Siyempre, parang ano yan game yan eh. Siyempre gusto mo, matalo yung kalaban mo, di ba? Kailan ka naman, magbabasketball ako pero gusto ko matalo yung team ko. Kung may plano kang presidente in the future, siyempre yung mga makalyado mo, ay yung mga kalaban mo, gusto mo bumaba kasi nga gusto mo umangat eh. So, anything that would help na para matalo tong dalawa, doon ka papanig, di ba? So, si Senator Rapi, sa tingin ko, medyo ganun ang panig niya dahil pag si VP Sara Duterte ay na-impeach, ika nga, abay, mas malaki chance niya kaysa kay Romualdez. Si Romualdez, kahit sino ilaban mo dyan, talo si Romualdez. Walang may gusto dyan eh. Negative nga ang ano yan eh, trust rating yan eh. May gusto lang niya dyan yung mga vlogger na busog. Alam na yung gago na yon, yung gago na vlogger, yan lang ang gustong manalo yan para busog na busog sila palagi, di ba? Meron silang pambabae, may pandroga sila. Kasi may mga, nandali pag sinabi kong droga, hindi ibig sabihin yung illegal drugs. Ang sinasabi kong droga kasi may mga sakit yan, kailangan nila ng vitamins, kailangan nila ng mga, alam mo na, may mga sigurado, may mga diabetic dyan. May mga sigurado ako dyan, meron dyan, may HIV. May tama sa utak. Hindi, doon mo malalaman pag may ano. Hindi ko pinagtatawanan niya may mga HIV. Pero doblete na nga yan. Mukhang may HIV, mukha pang may tama sa utak. Wala akong pinapangalanan ano yan, para na silang pinagsasabong For the PBB. 2028. Oo. At saka, kung may papasok na kapatid, sa tingin ko sila yung magkapatid na gusto magkahiwalay. Correct. Villar. Yan, doon, Of syempre. course. Siyempre naman, after the Si political Migs, dyan, sa anti-admin. Uy, nakakailan na tayo dito. Oo nga. Dito na. Oh, ito na. Isa Diba? na. Dito na tayo. Grabe no. Dito pa lang ilan na yan eh. Wala pa si Amy dyan ha. Hindi kasi, alam mo,
That's a sorry to say ha, hindi ko to eto ano lang tayo. Let's stick with the truth. Kita mo yung mga nasa kaliwang senador, yung po yung mga re-electionist. Sila po yung mga tuloy-tuloy ang kanilang pagsisilbi for 3 years pa. Ito mga nailagay. Diyan pa lang po talo na. Yung mga pautot na sinasabi ng ibang strategy yan para pag nanalo si Amy, hindi ma-impeach si BP Sara. Ulul! Hindi talaga mai-impeach si BP Sara Duterte. Malabo yan. Sabi ko nga sa'yo, even yung mga ilang taga-alyansa, hindi ko na lang papangalanan. Actually, talaga po, kaya nga ho sila nilaglag eh. Kasi nga po, hindi talaga sila boboto for impeachment. It's a political career for anyone na boboto ng impeachment for BP Sara Duterte. Ano po yun? Suicide po yun sa politika nila. Kasi kung makikita ninyo, hindi ho bulag yung mga yan. Oo, bulag man ng ating mainstream media, pero kitang-kita nila sa social media ang taong bayan. Kitang-kita nila nung tinanggal si Pangulong Duterte, nagwala ang taong bayan. Hindi lang po yan. Scientific, sa ratings, bumagsak talaga si Marcos, umangat si BP Sara Duterte. Doon pa lang, political career mo nakasalalay dyan. Tandaan nyo etong mga to, etong inuna, ay yan po ay tatakbo sa 2028. So papanig yan. It's either you are for Marcos or you are for Duterte. Walang gitna dyan. Kailangan po, kasi alam nyo yung gumitna, nawala. Hindi ayoko na lang magpangalan pasensya na ho. Meron po ako mga kilalang malakas sana, pero hindi makapag-decide kung saang barko o saang bangka sasakay. Hindi kasi pwedeng hindi sumakay at that time. Kailangan talagang sumakay ka. Kaya nga ganun ang ginawa ni Amy. 'Di ba? Si Amy bumubulusok ng pababa dahil nga nandun siya sa gitna. Nakasalyansa siya, nasa Duterte siya. Kaya nga nung bandang huli, ginawa niya na ang lahat para makilala siyang maka-Duterte. Marami akong alam na hindi ko sana gustong sabihin, pero sasabihin ko. Bakit? Gago ko eh. Bahala kayo kung magalit kayo sa akin. Wala akong pakialam. I do not owe anyone. I am not a politician and I will tell you even if it hurts. Sabi nga, wala akong pakialam, hindi kayo ang nagpapakain sa aking mga politiko. Ang nagpapakain sa akin, netizens. Etong mga nanonood, etong nagpapakulay, etong mga membro ng channel ko, yan po ang nagpapakain sa akin. So ibig sabihin, wala po akong kinikilingan kahit sino man. Kaya kahit tamaan kayo. And you know what? Itong si Senator Amy, for the sabihin ko na nga ba? Wag na muna. Sige na sabihin. Yung palapit na ang eleksyon, few days before the election, lumapit na po yan kung kani-kaninong Duterte. Allegedly. Para ano naman, allegedly natin. Allegedly. Pero lumapit na po siya para talagang pumanig sa Duterte. And walang kumagat sa kanya. Wala pong kumagat sa kanya doon sa Duterte na. Wala. Kasi nga, sama-sama sila dyan eh. Sama-sama sila sana. Sama-sama po silang aangat, sama-sama po. Kaya nga black ang kanilang Duterte talaga hanggang dulo. Ang hindi ko maintindihan, at sasabihin ko na sa inyo ngayon, bago natin ituloy ito, bakit itong PDP biglang tumalikod sa kagustuhan ni Pangulong Duterte? I know, this is not a decision by PRRD. Yung pagkuha kay Senator Amy at kay Camille. As a matter of fact, nag-endorse nga si Pangulong Duterte ng dalawa para hindi mapunta ang mga Duterte supporter kay Amy. That's the truth. Hindi na lang nila ma-isolate si Camille dahil po hindi magandang tignan. Last minute, ito'y kwento ng isa sa pinakamataas na opisyal nila. Hindi ko na lang papangalanan. Last minute, nagkagulo-gulo ang PDP. Kasi, di umano, merong isang animal dyan na nagtraidor na nagdesisyon mag-isa without the consent, especially of the Duterte na PDP members. Wala ni isa sa kanila sa board o yung mismong deciding
officers ang tinanong. Basta na lang ipinost sa social media ng mabilisan ang desisyon na inadapt nila si Amy at si Camille. And they did this before, as in last minute, bago mag May 11. Kasi sa May 11, bawal na ang magkomento, especially if you are a candidate or especially if your page is registered as part of the campaign team ng isang kandidato. So bawal na sila mag-post ng anything about it. So hindi na makakapalag. So ginawa nila yon last minute. Nag-decide, I think it was 10 p.m. plus. Hindi na maka-respond dahil nga nagkakaroon pa ng usapan. Nagkaroon pa ng confrontation among themselves. Nakakalungkot lang. Kasi nga, ang balita, di umano, may naganap na bilihan. Hindi ko na lang papangalanan, may rami hong galit na galit. Kasi, etong mga ito, nilalabanan nga nila ang korupsyon. Yan nga ang kanilang battle cry for the senatorial nila, yung kanilang pagtakbo. Yan ang kanilang battle cry. Ano yun? Eliminate corruption. But sad to say, there is a corrupt among themselves. Ang sakit. Alam mo, mga kababayan, madaling tanggapin ang pagkatalo. Madaling tanggapin na merong kalabang tumitira. Ang pinakamasakit ay yung kasamahan mo ang maglalaglag sa'yo. Ang kasamahan mo ang titira sa'yo. Yan ang pinakamasakit sa lahat. Sa katunayan, it happened with our Lord Jesus Christ. Diba? Ultimong disipulo niya, yung isa sa mga close niya, ang naging traidor. Kaya nga, ang tawag dyan, Judas. Kasi si Judas Iscariot yun mismong kasamahan niya. Ibig sabihin po, yan po ay masasabi nating nasa kasaysayan na ng human being na maging traidor sa ilang pilak, sa ilang pera. Ang kwentuhan pa nga daw dyan, ayoko na lang kasi baka talagang isinakay pa ng helicopter yung pera para ma-deliver. Nakakalungkot yung mga ganyang kwentong naririnig natin. Always alleged po ito Ito po sana PDP hindi ho ito totoo. Kasi lalabanan nyo korupsyon. Tapos among you there is a corrupt person or persons. Di ba? Bakit? Ang sakit. Paano magbabago bayan mo kung yung inaasahan natin sanang magbabago sa bayan ay corrupt din pala? Di ba? Ang pangit. Kasi sa totoo lang, that last minute is very crucial doon sa mga, di sana, kayo na lang tumingin sa survey. Kayo na lang tumingin sa resulta. Merong nasa babae na maaari sanang manalo instead of this endorsed by PDP. Alam nyo, hindi lang ako pwedeng magbanggit ng mga pangalan dahil po ay madadali ho tayo dyan. Pero nakakalungkot. Nakakalungkot po. Kasi kung alam nyo yung impormasyon na alam ko, dyan po kasi nagkakalokohan nagkakabay. Possible winners, go ahead, sir. So yan. Take it away. Si Bongo, of course. Hindi na yan. Siyempre, lagay mo na yan. Oh, may 8 ka na. Yan. Si Bato. Si Bato. Ilagay natin Mga obvious na muna. Sureball kung Si saan. Marcoleta. Si Marcoleta to. Amy. Saka si Amy. Si Amy. Si Camille. Si Camille. Yan. Teka muna, ilan na yan? 3, 6, 9, 12 na. 12 na. Kiko, baka mag-swing din muna yan. Si Kiko. Yes. Yes. Ganon din ba si Bam? Ang nakikita ninyo? Sa tingin ko si Bam, dahil na-endorse ng iglesia, Aha. baka nandyan. Saan? Dito? Dito. Talaga? That's going to be a surprise, ha? Yeah. Ilagay na natin kung ang consensus is swing. Hindi ilagay natin kung ako lang ang babasa dyan. I'm just saying it's a surprise. Yan, dito. Ilagay mo na yung mga alyansa sa admin kasi syempre may utang na loob. Pero si Pia sa akin, Si baka Pia, mag-aantay. Mag-aantay. Dito? Agree rin ako doon. Si dating Senate President Soto ay sa admin? Swing. Sa swing. Agree. Kasi yan, kung maging Senate President, through the help of the Vice President. Okay. Ang ganda nun. Tama yun, Kasi magbabalimbingan na. Ito na yung panahon ng balimbingan. Ano ibig sabihin ng balimbingan?
Ito na yung nagtatalunan na ng barko kasi palubog ng todo tong si Marcos sa ratings niya. Kaya magtatalunan na ho yan. Ha? Pero ako, mas sa tingin ko si Soto mas papabor sa admin. Siyempre may utang na loob. Kaya lang kasi, malaking factor din po mga kababayan yung yung endorsement ng ICC. Nakarinig po ako. Ito dinig lang ha. Again, this is not a fact. This is just an opinion and ito'y bali-balita lamang po. Na yung mga in-endorse daw ng INC, according to dun sa narinig kong isang done deal na daw na hindi papabor sa impeachment. Kasi yun ang parang parang nila, sabi kwento lang ito, hindi ako sure. Syempre, vocal naman po ang INC na against sila sa impeachment, that they are for peace. Di ba? They are for unity. Ayaw nila impeachment. So definitely, they would endorse someone na will not favor the impeachment of VP Sara Duterte. So yung mga in-endorse daw, yun ang parang, hindi naman, parang, ang tawag dito, kondisyon. Pero maybe they were asked. Maybe they were asked, are you for impeachment or you're not for impeachment? That's why they were endorsed. Yun ang kwento sa akin. I'm not sure if that is true. Pero I think that would be possible kasi nga, mantakin mo, ilang beses sinabi ng INC against sila sa impeachment, di ba? Para magting. Magulo yan. Kasi sinasabi niya, alam mo, huwag na tayong mag-impeachment. Ayusin natin ang problema natin. Nakakakuha yan ng panahon sa oras natin. Swing or... Hindi, pero yan naman at si Soto, usually Yes, bloke yan. O idilagay na natin sa swing. Right, sir. Sino yung Lito Lapid. Lito Lapid, admin. Dito, obvious naman sa Inodoro. Klaro natin dito. Alam mo, eto mga kababayan, meron pa akong isang nabanggit. Alam niyo, nilaglag ng todo si Revilla Kasi ako, kung hindi sana nanalo si Lito Lapid, medyo, pa ako medyo, alam mo yun, parang, sige, posible. Pero mga kababayan, si Revilla, ang lakas po niyan sa alyansa. Sobrang lakas niyan compared sa mga kasamahan niya. Una yun. Pangalawa, may makinarya yan. Di ba? Pangatlo, in-endorse siya ng INC. So, paano isang katulad ni Lapid na wala na mga... sandali nga. Ito wait lang Para... ito. Nawala man lang doon, di ba? Sa endorsement. Mantakin mo. Sino-sino yung mga in-endorse? Si Bato, Marcoleta, si Bongo, si Bam Aquino, Bong Revilla, Pia Cayetano, Amy Marcos, Camille Villar. Eto bakit ang isang Bong Revilla ang nawala? Napaka-imposible po nun. Popular by its own. Hindi lang po popular, rin talaga yan sa alyansa, may makinarya. In-endorse ng INC. Nalaglag. Kasi nga, ang bali-balita, talagang ito ay not for impeachment. Kasi yung mga anak nga niya, lahat ng anak niyang nasa Congress, na mas matindi ang pressure ay not for impeachment. Siya pa kaya. Diba? Tandaan ninyo, nung panahon na kaya nakulong din po yan. Maalala ninyo yan po ay, hindi ko sinabing not guilty siya. It's not my point. Okay? Malalim mong usapin yan. Pero kung matatandaan ninyo, bakit sila lang ni Estrada, tsaka siya, ang mga nakulong si Enrile? Kasi nga po, kalaban po yun nung panahon ni Aquino. Ibig sabihin, hindi po sila, di ba naalala niyo yung kwento niya na dinala siya sa Malacanang? Hindi po sila kasi kumagat doon sa impeachment ni Corona yun. So anong ibig ko lamang pong sabihin? Alam nilang hindi kakagat to sa impeachment ni Inday. Alam nila, kaya nalaglag po siya. Dito, nakakapagtaka, si Lapid hindi in-endorse. Walang ginawa, wala lahat, pumasok. Bakit yung iba halo, katulad ni Bato, tsaka ni Bongo, tsaka ni Dante Marcoleta, mahirap Mahirap na silang dayain, masyado silang mataas, masyadong malakas ang boto nila. Pag dinaya mo, obvious na obvious. Kaya nga, ang magtataka ka, bakit napasok ang isang BAM? Sige, sabihin na natin, solid ang Pinklawan votes. Meron silang plus the INC votes. Pwede. Pwede. I mean, aminin natin, pwedeng pumasok si BAM. Pero si Kiko, wala sa INC. O sabihin mo ng yung votes niya, solid yung Pinklawan, pero ilan lang po yun na hindi naman po yun aabot sana sa ganoong estado yung numero niya. Okay, maaring pumunta yan sa 12, sa 11, pero hindi aabot ng ganun. Napaka-imposible po. Kaya dito makikita mo talaga na meron na namang hocus-pocus na nangyari. People of the earth, Tapos na po itong usapin ng impeachment. I don't think VP Sara will be impeached